sikat ng araw. Ayan. Ready. Hello. Welcome back to Mrs. Momshi. It's Momshi B. At sana'y nasa mabuti kayo. Malusog, masigla at masaya. At syempre, mayaman sa P. Pagmamahal. So, ang video natin ngayon ay tungkol sa benta now, bili bukas. So in today's video, isi-share ko sa inyo yung concept or sikreto sa aking pagsasari-sari store over the years. Ito yung benta now, bili bukas. So ito yung sistema na talagang magpapalago at talagang makakatulong sa ating maliliit na negosyante. At pwede nyo din itong i-apply lalo-lalo na pag kayo ay baguhan lang sa pagsasari-sari store or di kaya ilang years na pero hindi pa rin nakaahon sa mga kautangan dyan o sa pagsisave ng pera galing sa tindahan. At syempre, dun sa iba nang nangangailangan lang ng kaliwanagan kung paano nga ba talaga, ano nga ba talaga yung magandang sistema sa pagsasari-sari store. So kung kayo ay interested, dyan lang kayo, manood kayo, kuha nyo na yung kape nyo. Keep on watching. Be sure to hit subscribe, like, and comment. Bago ang lahat, meron po mga nagtatanong kung paano nga ba maging member dito sa ating Sari-Sari Store Club. Thank you so much po sa inyong interest. Ito po ay 25 pesos lang. At magkakaroon na po kayo ng subscribe banner na ipopost natin sa ating community. So, paano nga ba mag-join? Hanapin nyo lang yung aking subscribe button. Katabi po niyan ay yung join button. I-click nyo lang po yan at piliin nyo yung Sari-Sari Store Club. 25 pesos lang po. Pero bago ang lahat, tatanungin ko po muna kayo, ano nga ba yung gagawin nyo kung kayo ay manalo ng milyones sa loto at kayo ay isang sari-sari store owner? Siyempre, di ba? Automatic na yan. Bahay, lupa, kotse, negosyo. Pero ito ay na-bring up lang po natin kasi merong isang sari-sari store owner na taga Samar na nanalo ng milyones sa loto last month. O, diba? Alam nyo ba yon? Ito yon. So kung kayo, ano bang gagawin nyo? Anong unang-unang gagawin ninyo? Okay, diba? So kahit naman hindi ako yung nanalo or hindi tayo yung nanalo, syempre mapapaisip tayo at medyo matatouch din tayo kasi sari-sari store owner tayo, di ba? At feel natin yung pagiging isang negosyante, no? At hindi siya madali at biglang ayun, babagsak sa'yo yung swerte na hindi inaasahan. So kung ako naman tatanungin nyo, syempre ako ay paano nga ba ako mananalo? Hindi naman ako tumataya, di ba? Pero kapag ako yung mananalo, syempre, ganun pa rin. Magtatrabaho pa rin si Momshi sa kanyang work. Magnenegosyo pa rin si Momshi dito sa kanyang tindahan. At syempre,
babayaran ni ma'am siya yung mga utang niya. Ayan, meron tayong mga utang syempre, no? Tapos, mag-share tayo at syempre, secret lang yung ating pagkapanalo. Okay, di ba? Tapos yung iba, isi-save na lang natin at gagamitin na lang natin yun kung meron tayong maisip na gagawin sunod. Okay, so balikan natin yung ating topic today. Benta now, bili bukas. Kasi ang dami nang nagtatanong kung paano nga ba makakaipon through our sari-sari store. Or maganda ba yung pangungutang para magkalaman yung ating tindahan? Well, one thing's for sure, maganda naman yung utang, lalo-lalo na pag uutang tayo at alam natin na may kakayanan tayong magbayad dun. Pero kung palagi ka nalang utang ng utang para magkalaman yung tindahan ninyo, ay tigil muna at makinig kayo nito. So, eto reminder ko lang po sa inyo ha, kapag meron tayong negosyo, dapat masaya po tayo. Dapat palagi tayong masigasig sa araw-araw na babangon tayo at bubuksan yung ating tindahan. Pero merong ibang mga sari-sari store owners na imbes sila ay maging masaya, naku, nagiging source pa ng stress yung kanilang sari-sari store. So, yun yung napakahirap talaga, no? Kasi siguro, number one, hindi pa nila gaanong alam kung paano yung pamamalakad ng isang maliit na tindahan. Alam mo yun, kahit gaano pa yan kaliit, kailangan talaga meron tayong tamang sistema at proseso pamamalakad dito sa ating store. Backstory lang po tayo, 4 years ago, nung nagsimula kami ng aming tindahan, hindi talaga namin alam kung paano. Pero sa isip namin, we're very optimistic, positive na, oh daddy, magtitindahan tayo kasi malakas yung kita dito. Araw-araw merong pera na papasok. O diba? So, positive na positive. Ayun, ginawa namin ni daddy. Pero ang hindi namin alam, na kahit pala ito ay isang sari-sari store lamang, importante talaga itong ayusin sa pagdadala, pagpapalago, paikuti ng literal yung benta ng tindahan at hindi yun gagamitin para sa ating personal na pangangailangan. At nung time na yun ay dumaan talaga kami sa utang para makapagsimula sa aming tindahan. Siyempre, part of that benta ay pinambabayad din namin sa aming utang. So, napakahirap guys. Tapos, dadagdag pa yung mga bills. Bills ng kuryente, bills ng tubig, mga bills, kung ano-anong bills para sa maintenance ng iyong tindahan. Kasi naman itong store namin ay hindi siya nakasama sa bahay. Ito ay talagang commercial space dito sa National Highway. So, kailangan din natin talaga ng cash flow para masiayos yung mga responsibilidad at obligasyon dito sa ating tindahan. So, nagdaan ang ilang years, nadaanan kami nung pandemic at napaisip ako kung ano nga ba talaga yung magandang strategy. Kasi tindahan na namin to, meron na kaming store. Hindi naman pwede na iiwan na lang namin dyan yung pwesto namin, yung mga stocks namin. Kailangan talaga lumaban at bumangon, di ba? At paglaban itong ating tindahan. So, ang nangyari nun is napaisip ako kung ano nga bang magandang strategy. Unang-una, kumuha na naman ako ng bagong capital at ininvest ko yon dito sa store. Binilhan ko siya ng maraming stocks at nagbukas kami ulit. Tapos yung benta namin sa araw na yun, itinatabi ko yan. Kukuha ako ng 500 pesos na savings namin at yung iba ay i-roll namin, ipapaikot namin sa susunod na araw. So, ibig sabihin kung ano yung nabenta mo sa isang araw, ay gagamitin mo yung benta mo doon, ipapambili mo kung ano yung mga lumabas na mga items sa iyong sari-sari store. So, in that way, hindi ka mauubusan ng stocks at palagi kang merong
ma-serve sa iyong customer. Hindi naman kasi ibig sabihin kung malaki yung benta natin today ay atin na lahat yun, di ba? Babalik yun sa ating pitaka, hindi po. Dapat ay paikutin at paikutin lang po ito hanggang sa mapuno yung tindahan mo. At kung makapagluwag-luwag, pwede pa kayong mag-invest ng kung ano pang pagkakitaan. So, nung kami ay nakaluwag-luwag, pinaayos namin yung harapan ng tindahan at bumili kami ng mga tables and chairs para yung aming mga customers dito ay komportable silang nakakapag-snacks or di kaya makipag-inuman sa kanilang mga kaibigan tuwing gabi. Napagastos kami doon pero meron naman siyang return of investment or yung tinatawag nating ROI. Ito pa mga kamamshi, kung hindi nyo po susundin yung aking benta now, bili bukas na sistema, naku, kayo lang po yung mamumblema. Kasi kung hindi kayo mamimili the next day, tatambak yung mga kulang-kulang sa iyong tindahan. Malaki na yung budget na kakailanganin mo sa iyong pamimili. So, ang hirap ng ganun, di ba? At dito sa Sari-Sari Store, napaka-tempting yung kumuha tayo ng piso-piso, 5-5, o di kaya mga products dito sa ating sariling tindahan. Di ba? Hindi yun maiiwasan. So, dapat hindi natin kalimutan yung ating tindahan. I-prioritize po natin ito kasi kabuhayan natin ito. At sana ay nakatulong itong Benta Now, Bili Bukas system ni Mrs. Momshi. Sana ay guminhawa din kahit papaano yung buhay natin dahil dito sa ating maliit na negosyo ng Sari-Sari Store, kasi nakakalungkot isipin na palagi na lang tayong nag-aabono ng puhunan para sa ating tindahan o di kaya nangungutang o di kaya kumukuha sa sarili nating pitaka para magkalaman yung ating tindahan. Dapat sikapin natin na araw-araw lalago itong tindahan no matter what. At mas maganda kung meron kang katuwang sa iyong negosyo at buhay para mas magaan ang lahat. So ano na? Tara na! Bango na dyan! At tayo magpayaman! Na diba? Sana'y nakatuloy itong video na to. See you in my next vlog and God bless!